So ito nga mga kachika. Okay? Sabi kanina ni 1957, old video raw to. Pero I doubt eh. I doubt. Tingin nyo ba old video to? Ba't na-post ni Paolo old video? Ayan o, panoorin natin ha. Okay, let's watch. So dito mga kachika, makikita natin si Paolo, nagja-jogging siya mag-isa. Okay? And first of all, sabi kasi kanina ni Madam 1957, California raw. I don't think na this is in California. Kasi merong ipinost si Paolo na flag ng France. Okay, so flag to ng France. And April 26, tama, yung first, okay, na Kim Pao World Tour sa Redwood City nga yan, and April 24. So, kung aawawa, uuwi siya ng April 1, hindi pa rin naman late. Kumbaga, logically, possible pa rin naman. I mean, hindi siya logical kapag sinabi ni Paolo, uuwi ako April 25 or April 26 kasi talagang magko-conflict doon sa schedule niya sa Love Kimpa World Tour. Pero kung uuwi siya ng April 1, mahaba-haba pa yung buffer kasi 3rd week, 4th week naman ng April yung start ng World Tour nila. 'Di ba? So, eto mga kachika, ipinost ni Paolo just 2 hours ago, and this seems to be taken in France, and may flag to ng France. So definitely sa France to. And isa pa mga kachika, okay, sinabi niya rito home for the next month. Ayan o, tapusin natin yung video. Ayan. Yung itsura dito ni Paolo, mukhang ito yung current na itsura niya ngayon. Ito yung current na gupit niya ngayon. Ayan, mga kachika, nakita naman natin. Nagsosolo si Paolo. Ito yung Love Kimpa. Ito yung Alibay. Ayan, ito yung current na haircut niya ngayon eh. So I think mga kachika, hindi ko pa rin. Ayan, so I think, though hindi ko mag-guarantee, I think this one is a latest video. Feeling ko, umalis si Paolo para mag-unwind. Di ba? Hello, China Patron, parang dito yan sa Paris, Place de la Concorde. Concorde! Di ba? Parang ano lang parang iba-iba pronunciation na sa ano, 'di ba, sa France. Feeling ko mga chika, pumunta si Paolo mag-isa dito sa France para mag-unwind. Bakit? Ito this is just on me. Okay? I have no factual basis on this. Ano lang 'to? Parang opinion ko lang. Kung pupunta man si Paolo, 'di ba, mag-isa sa France, feeling ko para lang mag-unwind. Para mag-social media detox, para hindi makarinig ng bashing, para tawag dito, relax completely. So ayan, sabi dito, hello kachika, good evening, how are you? Okay lang po, Madam Edita Adonza. Okay, so ayan, sabi din nila parang old video na to. Sabi dito, good evening kachika, salamat sa live vlog update sa ating ipo sa buong mundo. Ayun. So HE12 Josephine, ang haba ng pangalan. Ayan. Kasama niya si Mama Jet. Okay? So kung old video to mga kachika, anong date kaya to? Ito ba yung hindi naman ito yung posible kayang ito yung kasama niya si Kimi? Hindi naman no, kasi kung mag-share siya, malamang sa malamang kasama niya dapat si Kimi. 'Di ba?
posible kaya na ito yung kasama niya si Kimi nung nung December, nung nag-Europe sila. Tingin nyo, although winter is ending in France, it's still freezing cold. Maybe no more snow. So this can be a clue as to whether this is current or not. Ayan. Nakapangginaw yung mga tao eh. Ayan. So yung mga tao rito mga kachika yan, covered pati mga hands nila. Oh. So mukhang malamig. Ayan. Ayan o. Oh. Nasuot sila ng mga coat. And pati yung mga hands nila may cover. Ayan. Ngayon, ang tanong, bakit ngayon lang to pinost ni Paulo? 'Di ba? Hindi ko alam kung bakit ngayon lang and hindi rin natin masabi kung bakit sinabi na rito. Home for the next month. 'Di ba? Pero ayun, yung opinion ko dito mga kachika, kung pumunta man siya nga, kung old video man to or latest, feeling ko kaya pumunta diyan si Paulo Abilino ng solo para gusto niya lang mag-unwind, mag-relax. Kasi sa totoo lang these past few months, mula nung nagsimula yung The Alibay nung tawag dito, na-ere siya, 'di ba, sa Prime. Ang dami nilang bashers, parang 'di ba nung nagsimula yung The Alibay, November 7 last year. Tapos uminit na naman sa social media yung Kim Pao. Kaliwat kanan na naman yung tirada kay Kimi tsaka kay Paulo. Parang ultimo mga newscaster, 'di ba? Binabanatan sila and yung ibang gumagawa pa ng mga account para lang tirahin si Paulo. Yung iba naman, ang daming mga fake news, mga YouTube video. Ang dami, 'di ba? Ang daming parang tawag dito, ang daming gumagawa ng way para makakuha ng atensyon dahil sa Kim Pao. So feeling ko, kung last year man to mga kachika, ginawa to ni Paulo just to unwind himself. Social media detox, di ba ginawa rin to ni Kim? Para lang ma-relax niya isipan niya from bashing, ma-relax niya isipan niya from negative vibes, ma-relax niya yung isipan niya from toxic people. Iyan lang yung naiisip kong dahilan. Okay? Kaya siguro si Paulo nagsolo or nag-unwind, nag-relax. Okay? Solo muna siya. Ayan. Nag-post din si Mama Jet. Ayan. All video na yan. Ayan. Madam Edita Nadonza. Yung video alam ko mamaya kay Sir Vince, alam ko tinake yun nung araw nung MediaCon. Tama ba? Kasi alam ko yun yung sa pictorial nila, parang yun yata yung mga damit na suot nila. And then meron ng teaser, di ba, na kasama nila si Sir Vince, na sabi nga nila rated R, magkakaroon sila ng podcast or an interview. So feeling ko, yung vlog mamaya ni Sir Vince, na-take na yun before. Same day nung media ko ng The Alibay. Hindi yan unwind related sa work pag nandiyan si Mama Jet. But I'm not sure kung bago or old. Wait na lang tayo kasi ang hilig ni Pao mag-post ng throwback. Ayan. Baka may project talaga si Paulo. Posibleng may project. May niluluto bang project ngayon si Paulo? Meron ba siyang, wala naman siyang binanggit eh. Minsan nakakagulat kasi bigla-biglaan magkakaroon ng movie. 'Di ba? Malamig pa ngayon at maaraw pero malamig pang konti dito sa London. Same lang 'yan sa France. Tumingin siguro sila ng place where they will start after ng Kim Pao tour. Possible. Si Kimi, imposible. Kasi si Kimi, mga kachika, sa Showtime. Actually, si Kimi absent ngayon sa Showtime. Pero imposible si Kimi mapunta ngayon dito kasi nakikita natin siya kahapon nasa Showtime eh. Si Paulo, ang tagal nating hindi nakikita. So, posibleng latest. 'Di ba?
tignan ko nga. Tignan ko. Kasi meron tayong ano dito eh. Wala akong update kay Paolo, mga chika. Ito lang talaga eh. Ito lang. Huling kita natin sa kanya nung MediaCon, 'di ba? Tapos sa Sinulog Festival, wala naman ang any news na lumabas pa with him. Wala rin siyang mga posts sa kanyang social media, 'di ba? Yung Instagram niya, ito lang pinost niya. Yung tawag dito, yung Facebook niya, wala ring recent post. So, grabe, sobrang mysterious guy talaga ni Pao, mga chika. Maski ako naku-curious talaga. Ayan, tingnan ko lang ah. Ayan. Ayan, nag-post din siya sa Facebook niya eh. Hindi na po winter ngayon, pero spring medyo di na masyado malamig. Ayan, pinag-uusapan din dito, mga kachika, actually yung video. Ayan, sinasabi nung iba, old peak. Sinasabi naman nung iba, recent lang. Ito siguro yung bakasyon ni Kimi Pao. Kasi nakaraan late upload pa para di halata. Pwede rin. Ayan, nakikita ko kasi, papakita ko sa inyo yung binabasa ko. Ito yung binabasa ko. Oh. Ayan, pogi naman. Welcome here in Paris, France. Wow, nasa Paris Idol, pasabay mag-run. So, ang promote pa yan sa TV, Alibay, March 16, palabas na sa TV. Baka old video yan, sir. O baka nga. Ang viral na post ng Paolo Avellino sa Instagram kamakailan ay isang video post niya habang tumatakbo o nagjo-jogging. Maraming netizens ang nag-share nitong kaya kumalat sa social media. Bakit naging viral? May ilang dahilan kung bakit pinag-uusapan. Simple pero relatable na content. Makikita siyang nagjo-jogging, tumatakbo lang bilang bahagi ng kanyang fitness routine. Maraming fans ang natuwa dahil bihira siyang mag-post sa social media. Kilalang low-key si Paolo sa social media. Dati na niyang sinabi na hindi social media buhay ko, kaya kapag nagpo-post siya, mabilis itong mapansin ng fans. Trending sa TikTok FB reposts. Na-repost ang video ng maraming fan pages at reels na may hashtags tulad ng Paolo Avellino, #jogging, kaya mas kumalat online. May mga fans na kinilig o nag-comment sa look niya habang tumatakbo. Marami ang nagsasabing kahit tumatakbo lang, pogi pa rin. Kaya naging viral hindi dahil sa issue, kundi dahil simpleng jogging video plus bihirang post si ni Paolo. Ang viral na post ni Paolo Avellino habang tumatakbo ay isang magandang halimbawa kung paano nagiging viral kahit simpleng content sa social media. Mga obserbasyon ko tungkol dito. 1. Simplicity works sa social media. Hindi kailangan ng malaking production o drama. Minsan isang normal na moment tulad ng jogging ay nagiging interesting dahil kilalang artista ang gumawa. Malakas ang fan engagement. Kapag ang isang celebrity na tulad ni Paolo na medyo private at hindi madalas mag-post ay nagbahagi ng simpleng video, mas nagiging exciting ang fans, kaya mabilis itong kumalat sa IG, TikTok at Facebook. Positive type ng viral. Maganda rin na ang naging usapan ay fitness at healthy lifestyle, hindi issue o kontrobersiya. Nakakatulong itong magbigay ng good vibes sa fans. Celebrity relatability. Kapag nakikita ng fans na ang artista ay gumagawa ng ordinaryong activities tulad ng pagtakbo, mas nararamdaman nilang relatable siya. Sa kabuuan, hindi ito malaking balita sa entertainment world, pero magandang halimbawa ito kung paano ang personality ng celebrity plus simple moment equals viral content. Ang viral na Instagram post ni Paolo Avellino habang tumatakbo ay isang maliit na pangyayari sa entertainment world, pero kung titingnan ng mas malalim, marami itong ipinapakita tungkol sa social media culture, celebrity image, at kung paano nagre-react ang publiko sa simpleng content. Number 1. Kapangyarihan ng simpleng content. Isa sa mga pinakakapansin-tansin sa balitang ito ay kung gaano kabilis kumalat ang isang napakasimpleng video ng pagtakbo. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng malaking production o dramatic na eksena para maging viral. Minsan isang normal na moment tulad ng jogging ay nagiging interesting dahil kilalang artista ang gumawa.
Sa kaso ni Paulo Avellino, ang pagtakbo ay isang normal na aktibidad lamang, isang bahagi ng fitness routine na ginagawa rin ng maraming tao. Pero dahil kilala siya at may malakas na fanbase, nagiging interesting at pinag-uusapan ang kahit simpleng ginagawa niya. Number 2, ang appeal ng pagiging low-key na celebrity. Isa pang dahilan kung bakit naging viral ang post ay dahil kilalang si Paulo Avellino na hindi masyadong aktibo sa social media. Hindi siya tulad ng ibang celebrities na halos araw-araw ay may bagong post o vlog. Kapag ang isang artista ay bihirang magbahagi ng personal na content, mas nagiging special at exciting para sa fans ang bawat post. Parang may element ng curiosity. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Kaya kapag nag-upload siya kahit simpleng video, mabilis itong napapansin ng fans at nagiging usap-usapan. Number 3, relatability sa mga fans. Isa pang mahalagang factor ay ang relatability. Kapag nakikita ng fans na ang sikat na artista ay gumagawa ng normal na bagay tulad ng pagtakbo sa labas, pag-exercise o paglalakad, mas nararamdaman nilang pareho lang din siya ng ordinaryong tao. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming netizens ang natuwa sa post. Hindi ito staged o sobrang glamorous, bagkus ipinakita nito ang isang simple at natural na side ng isang celebrity. Number 4, positive effects sa fitness at lifestyle. Sa kabilang banda, ang ganitong klase ng content ay maaari ring magkaroon ng positibong impluensya sa publiko. Kapag ang mga kilalang personalidad ay nakikitang nag-exercise o nagtataguyod ng healthy lifestyle, may mga fans na nai-inspire na gawin din ito. Sa panahon ngayon kung saan maraming tao ang nakatutok sa screens at sedentary ang lifestyle, ang ganitong simpleng halimbawa ng pagiging aktibo at healthy ay maaring magsilbing magandang impluensya. Number 5, social media virality at fandom culture. Ipinapakita rin ng pangyayaring ito kung gaano kalakas ang fandom culture sa social media. Minsan ang fans mismo ang nagiging dahilan kung bakit nagiging viral isang post. Kapag may nag-share, nag-edit o nag-repost sa TikTok at Facebook, lumalawak ang reach ng content. Sa ganitong paraan, kahit ang isang simpleng video ay maaaring maging trend o meme, depende sa creativity ng online community. Number 6, isang paalala tungkol sa modern celebrity culture. Sa kabuuan, ang viral na post na ito ay silbing paalala na sa modernong panahon, ang pagiging celebrity ay hindi na lang tungkol sa pelikula o teleserye. Malaki na rin ang papel ng social media presence sa kung paano nakikita at pinag-uusapan ang mga artista. Gayunpaman, ipinakita rin ni Paulo Avellino na hindi kailangang maging sobrang active online para manatiling relevant. Minsan ang authentic at natural na moments ang mas tumatatak sa mga tao. Ang viral na jogging post ni Paulo Avellino ay maaring mukhang simpleng balita lamang, pero ipinapakita ito ang lakas ng social media, ang kahalagahan ng pagiging relatable ng mga celebrities, at kung paano nagaganap ang fandom sa social media. Sa isang banda, ito ay isang magandang halimbawa ng positive viral moment, walang kontrobersya, puro good vibes at inspiration lamang. May ilan pang mahalagang punto na maaaring idagdag sa usapan tungkol sa viral na post ni Paulo Avellino habang tumatakbo. Number 1, image building ng isang artista. Ganitong klasing post ay nakakatulong sa pagbuo ng imahe ng isang celebrity. Sa kaso ni Paulo, ipinapakita nito na siya ay active, healthy at simple ang lifestyle. Kahit hindi sinasadya, nakakatulong itong para mapanatili ang positibong persepsyon ng publiko sa kanya. Number 2, epekto ng algorithm sa virality. Sa mga social media platforms tulad ng Instagram, TikTok at Facebook, ang algorithm ay nagpapalakas ng posts na maraming likes, shares at comments. Kapag mabilis mag-react ang fans sa isang post, mas lalo itong itinatampok sa feed ng ibang users, kaya lumalawak ang reach at nagiging viral. Number 3, fan interpretations at memes. Sa maraming pagkakataon, ang fans mismo ang nagdadagdag ng humor at creativity sa viral na post. May gumagawa ng memes, edits or funny captions tungkol sa video ng pagtakbo ni Paulo. Ganitong fan activity ay isa pang dahilan kung bakit mas tumatagal ang usapan tungkol sa post. Number 4, celebrity privacy versus public curiosity.
Ipinapakita rin ng pangyayaring ito ang balanse sa pagitan ng privacy ng artista at curiosity ng publiko. Dahil bihirang mag-post si Paulo Avellino, mas nagiging interesado ang fans sa bawat maliit na detalye ng kanyang buhay. Ito ay isang pangkaraniwang sitwasyon sa buhay ng mga public figures. Number 5. Cultural impact ng celebrity trends. Sa Pilipinas, malaki ang impluensya ng mga artista sa kultura at online trends. Kapag may ginawang simple ang isang sikat na personalidad, minsan ay nagiging trend o inspirasyon sa iba. Halimbawa, may mga fans na nagsasabing na-motivate silang mag-jogging o mag-exercise matapos makita ang post. Ang viral na jogging post ni Paulo Avellino ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng balita. Ito rin ay nagpapakita kung paano gumagana ang modern entertainment culture, fandom, at social media dynamics. Sa huli, ang ganitong klaseng viral moment ay patunay na minsan, ang pinakaordinaryong bagay ang nagiging pinakanakakaaliw at nakakainganyo sa mga tao online. Jogging, phone.